Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang maliwanag na babala ng Panginoon sa atin para sa kaniyang muling pagdating o pagparito. Bagay na hindi nga naman natin alam kung kailan at darating sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya dapat ay paghandaan. Now, hindi lamang po ito tumutukoy sa parusiya o sa second coming ni Kristo na po pwede naman talagang hindi matupad in our lifetime here on earth. Pero pag sinabi kasing pagdating ng Panginoon sa buhay natin, ito ay tumutukoy din sa katapusan ng buhay natin o sa pagkamatay natin. Kung kailan haharap tayo sa Panginoon natin upang magsulit tayo sa naging buhay natin. Kaya nga sa Ebanghelyo ay binibigyan tayo ng pangunahing tip ng ating Panginoon para maging handa dito. At ito ay sa pamamagitan ng paggawa nga naman ng tungkulin na sa atin ay kanyang iniatang. Ano nga ba ang tungkulin natin? Well, ang pangunahing tungkulin natin, ano man ang calling, kakayanan o sitwasyon natin, ang maging mabuti. Ito ang ating overall, primary, pangunahing calling. Ang maging mabuti. Ang maging mabuting pare, ang maging mabuting madre, ang maging mabuting engineer, contractor, kongresista, lingkod bayan, doktor, pulis, ang maging mabuting ama, ina, magulang, anak, kapatid, kaibigan, ang maging mabuting tao, in which I believe, pangunahin naman para dito sa ating pagpapakabuti, ay ang pagbibigay natin ng dapat nating ibigay sa lahat ng ating mga ginagawa at sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Paggawa at pagbibigay ng lahat ng dapat at kaya nating gawin at ibigay. Kamakailan po ay mayroon akong nabasa sa Facebook. Yan po yung picture na kinapsyonan. Teacher po yan. Obviously may sakit. May ginagawa po siya sa kanyang laptop pero hindi siya nanonood na kung ano. Siya nag-game. Hindi siya nag-scroll sa Facebook, sa social media. Kinagawa po niya yung grades ng mga estudyante niya. Kalain niyo yun, pwede namang relax muna, hinto muna, mag-unwind muna, mamahinga muna. Sigurado naman kahit papaano alam na mga kinauukulan na may sakit siya. Baka nga alam pa nila na seryoso yung sakit niya. Kasi the next day, namatay siya. Akalain niyo. Sabi nga po sa caption ng picture na yan, even as he was heading to the ER, he packed his computer, his charger, to make sure that every one of his got their grace. Hanggang sa huli, ginagawa niya ang kanyang tungkulin. At sa paggawa ng kanyang tungkulin, ginagawa niya, ibinibigay niyang lahat ng makakaya niya. Sigurado ko, sa kabilang buhay, nakapahinga na talaga siya. You see, kapag may namamatay, isa sa mga lagi nating sinasabi to describe them ay namahinga na, namamahinga na siya. Pero sigurado kaya tayong namamahinga sila? Tandaan po natin, ang Panginoon ang magbibigay sa kanila ng pahinga. Pero paano mo bibigyan ng isang tao ng pahinga na hindi naman napagod talaga? Hindi nga ba't ang deserve lamang mamahinga ay yung napagod talaga? Ang Diyos ang nakakaalam. Kung tayo nagtrabaho talaga, kung tayo'y napagod lang sa mga bagay na makamundo, inisip lang natin ang ating sarili, nagtrabaho man tayo pansarili lamang, hindi tayo tumulong, naging pabigat pa sa iba, nagbigay pa ng problema sa iba, o nagbigay man tayo, gumawa man tayo, ay substandard ang ating mga ipinakita, tingi-tingi, pakonti-konti, okay na yan, ayos na yan, dahil sa ating katamaran, pati pinigay nating pagmamahal, pangunawa, pagkapatawad, pakikipagkapwa-tao, pananampalataya sa Diyos, substandard lahat. Paano tayo bibigyan ng Panginoon ng kapahingahan pag ganyan? Siya itong nakakaalam kung ang timbang ng mga ginawa natin ay kulang na kulang. Tandaan po natin na ang sasabihin daw ng Panginoon sa atin kapag tayo napunta ng kalangitan ay, well done, good and faithful servant. Paano niya ako masasabihan ng well done kung hindi ko naman pinagbuti ang pagkapari ko o ang pagkamadre mo? Kung hindi talaga tayo nagsilbi ng buong puso sa simbahan na ito. Likewise, paano ka masasabihan ng Panginoon na well done engineer, well done contractor, well done congressman, kung substandard
ang mga proyektong ginawa ninyo. Kung nililang nyo po ang mga tao. At dahil dito'y marami naghirap, marami pang namatay. Paano ka masasabihang well done kung ikaw ay politician? Kung nagpayaman ka lang, paano ka masasabihang well done bilang isang asawa kung hindi ka talaga naging faithful sa asawa mo? Bilang isang magulang, kung hindi ka talaga naging responsable para sa mga anak mo? Kung hindi mo naakay sa kabutihan ng mga ito? Paano ka masasabihan bilang anak na well done? Kung hindi ka naging mabuting anak, kung naging lapastangan ka sa mga magulang mo, kung hindi mo minahal, kinalinga ang kapatid mo, kung hindi ka naging mabuting kaibigan, paano tayo masasabihang well done as Christians kung hindi talaga tayo sumampalataya sa Diyos? In other words, kung hindi natin ibigay ang dapat nating ibigay, kung hindi natin ginawa ang dapat nating ginawa, if we have not given or done our best, paano tayo masasabihan ng well done ng Panginoon sa kalangitan? Ang itanong sa atin sa impyerno, do you want it well done? Tandaan natin, ang mga napupunta ng impyerno, hindi lamang yung mga gumagawa ng masama, kundi yung may mga malaking pagkukulang sa paggawa ng kabutihan. Lalong-lalo na yung mga hindi talaga gumawa ng kabutihan na sa atin ay inaasahan. Kaya sana mga kapatid, sa lahat ng biyaya na magabayan tayo ng Panginoon na maging mabuti sa lahat ng oras. Which, again, basically includes paggawa natin ng mabuti, giving and doing our best. Pagbutihin natin ang mga tungkulin na iniatang ng Panginoon sa atin. Ibigay natin ang makakaya natin at ang dapat na binibigay natin. Yes, mahirap po ito. Pero ito talaga yung pagod. Pagod mula dito, ito talaga yung binibigyan ng kapahingahan sa kalangitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po sana, mga kapatid, ang ipagdasal natin sa biyayang ito. Kasabay ng pagdarasal natin sa mga gumagawa at nagbibigay ng best nila na sana huwag manghinawa, huwag mapagod kahit walang nakikita pang magandang resulta. Sapagkat kita po ng Diyos ang lahat ng inyong mga ginagawa at makakaasa tayo na hindi niya po sasayangin. Hindi ito mauwi sa wala. Amen.